Si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nahaharap sa mabibigat na kaso sa International Criminal Court o ICC. Siya ay inaakusahan ng crimes against humanity. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Ang mga kasong ito ay nag-ugat sa kanyang brutal na kampanya laban sa droga. Ang nangunguna sa kanyang depensa ay si Nicholas Kaufman, isang kilalang abogado na British-Israeli. Kilala si Kaufman sa kanyang matalas na pag-iisip at agresibong taktika sa batas. Si Kaufman ay matagal nang nagre-representa ng mga kontrobersyal na personalidad. Ipinagtanggol niya ang mga kliyente na nahaharap sa mga kaso ng war crimes. Kinatawan din niya ang mga individual na inakusahan ng crimes against humanity. Kasama sa kanyang track record ang paghamon sa autoridad ng mga korte internasyonal. Kilala siya sa kanyang matatag na pagtatanggol sa kanyang mga kliyente. Ang pagsali ni Kaufman sa kaso ni Duterte ay nakakuha ng malaking atensyon. Ang pagpili sa kanya bilang abogado ni Duterte ay nagpapahiwatig ng isang estratehikong hakbang. Handa si Duterte at ang kanyang koponan na bumuo ng isang malakas na depensa. Ang nalalapit na paglilitis ay inaasahang magiging isang mahalagang kaso. Susubukin nito ang saklaw at autoridad ng ICC. Ang pamamaraan ni Kaufman sa kaso ni Duterte ay nagbibigay diin sa pakikipagtulungan. Kinikilala niya ang mga komplikasyon ng TAS International. Naunawaan din niya ang pangangailangan para sa isang malalim na pag-unawa sa batas ng Pilipinas. Para rito, binuo niya ang isang pangkat ng mga Pilipinong abogado. Ang pakikipagtulungang ito ay mahalaga para sa pagbuo ng isang komprehensibong estratehiya sa depensa. Tutugunan ng koponan ang iba't ibang legal na aspeto ng kaso. Magtutuon sila sa parehong batas internasyonal at lokal. Ipinakikita ng pakikipagtulungan ang kahalagahan ng lokal na konteksto. Nilalayo ng pamamaraang ito na magpakita ng isang malakas at sensitibo sa kulturang depensa. Naniniwala si Kaufman na mahalaga ang pag-unawa sa mga komplikasyon ng batas ng Pilipinas. Pinapayagan nito ang defense team na epektibong hamunin ang jurisdiksyon ng ICC. Ipapaliwanag nila na ang paglahok ng ICC sa kasong ito ay hindi nararapat. Ang pakikipagtulungan sa mga Pilipinong abogado ay nagpapakita ng pangako sa isang komprehensibong depensa. Isa sa mga unang hakbang ni Kaufman ay ang hamunin ang detensyon ni Duterte. Si Duterte ay inaresto pagbalik sa Maynila mula Hong Kong. Ipinaglalaban ni Kaufman na ang pag-arestong ito ay labag sa batas. Sinasabi niya na ang warrant of arrest ng ICC ay hindi naipatupad ng maayos. Pinagtatalunan ni Kaufman na lumagpas ang ICC sa kanyang hangganan. Ipinaglalaban niya na ang Pilipinas ay umalis na sa ICC noong taong 2011. Ang pag-alis na ito, aniya, ay dapat pumigil sa ICC sa paggamit ng jurisdiksyon. Pinaninindigan niya na ang detensyon ni Duterte ay isang paglabag sa kanyang mga karapatan. Ang argumentong ito ay bumubuo ng isang mahalagang haligi ng unang estratehiya ng depensa. Nilalayon nitong sirain ang pundasyon ng kaso ng ICC. Sa pamamagitan ng paghamon sa legalidad ng detensyon ni Duterte, hinahangad ni Kaufman na pahinain ang buong proseso. Ang matapang na taktikang ito ay sumasalamin sa kanyang agresibong estilo sa batas. Itinakda nito ang tono para sa isang mainit na labanan sa batas. Paghamon sa jurisdiksyon ng ICC. Ang sentro ng depensa ni Kaufman ay ang pangunahing paghamon sa autoridad ng ICC. Ipinaglalaban niya na ang ICC ay walang jurisdiksyon sa kasong ito. Itinuro niya ang pag-alis ng Pilipinas mula sa Rome Statute noong 2011. Ipinaglalaban ni Kaufman na ang jurisdiksyon ng ICC ay hindi retroactive. Pinagtatalunan niya na ang mga umano'y krimen ay nangyari habang ang Pilipinas ay miyembro pa rin ng ICC. Gayunpaman, pinibigyang diin niya na ang Pilipinas ay hindi nasakop ng mga desisyon ng ICC. Ang pag-alis na ito, aniya, ay epektibong nagpapawalang bisa sa autoridad ng ICC sa kasong ito. Ang argumentong ito ay isang mahalagang bahagi ng estratehiya ng depensa. Kung magtagumpay, maaari itong humantong sa pagbasura ng kaso. Magtatakda ito ng president para sa mga susunod na kaso na kinasasangkutan ng mga estado na umalis na sa ICC. Isang bansang watak-watak. Ang kaso ng ICC laban kay Duterte ay nagpasiklab ng matinding debate sa loob ng Pilipinas. Malaki ang suporta kay Duterte. Tinitingnan ng kanyang mga taga-suporta ang paglilitis ng ICC bilang isang paglabag sa soberanya ng Pilipinas.
Nagsagawa sila ng mga protesta laban sa ICC. Sa kabilang banda, ang mga pamilya ng mga biktima at mga grupo ng karapatang pantao ay sumusuporta sa paglilitis ng ICC. Nakikita nila ito bilang isang daan patungo sa hustisya. Naniniwala sila na dapat managot si Duterte sa kanyang mga ginawa. Ang paglilitis ay naglantad malalim na pagkakawatak-watak sa lipunang Pilipino. Ito ay naging sentro ng mga talakayan tungkol sa hustisya, pananagutan at pambansang soberanya. Ang nakataya sa hustisyang pandaigdig. Ang resulta ng paglilitis kay Duterte ay may malawak na implikasyon. Makakaapekto ito sa kredibilidad ng ICC. Ang isang hatol na nagkasala ay magpapalakas sa imahe ng ICC bilang isang makapangyarihang puwersa para sa hustisya. Ipapakita nito ang kakayahan ng ICC na papanagutin ang mga makapangyarihang tao. Gayunpaman, ang isang hatol na hindi nagkasala ay magiging isang malaking setback para sa ICC. Magbubunga ito ng mga katanungan tungkol sa pagiging epektibo ng ICC. Maaring ituro ng mga kritiko ang kaso bilang ebidensya ng mga limitasyon ng ICC. Ang paglilitis ay isang mahalagang sandali para sa hustisyang pandaigdig. Ang mundo ay nagmamasid upang makita kung ang ICC ay makapagbibigay ng hustisya para sa mga biktima ng giyera kontra droga ni Duterte. Naghihintay sa hatol. Habang nagpapatuloy ang paglilitis, hinihintay ng mundo ang hatol ng may pananabik. Ang legal na estratehiya ni Kaufman ay susuriin ng mabuti. Kailangang timbangin ng mga hukom ng ICC ang mga komplikadong argumento sa batas. Ang paglilitis ay inaasahang magiging mahaba at komplikado. Malamang nakasasangkutan ito ng maraming testigo at maraming ebidensya. Ang hatol, pagdating nito ay magkakaroon ng malalim na implikasyon. Huhubog nito ang kinabukasan ng internasyonal na batas kriminal. Magkakaroon din ito ng pangmatagalang epekto sa Pilipinas. Sa may kakayahang tumulong sa channel kong ito, dahil hindi pa po tayo monetize at nangangailangan po tayo ng isang pro video editor upang mapaganda po natin ang mga video upang maging realistic at akma sa tema ang mga images at effects. Huwag pong mag-atubili sa pag-donate via GCash at 0935-543-3948. Ang inyong donation ay magiging daan para mas mapaayos pa po natin ang ating mga videos. Maraming salamat sa pag-unawa. Kung nagustuhan mo ang bidyong ito, huwag kalimutang mag-like, subscribe at share. Kung may opinion ka tungkol dito, i-comment lang sa ibaba.